sa mga dating opisyal ng provincial government ng Tarlac at maging sa polis nito matapos na mabisto ang isang malaking pogo hub sa Bamban, Tarlac. Matatandang ipinasara ito dahil sa mga natuklasang illegal na mga aktibidad sa loob ng gusali. Narito ang report ni Paul Montibon. Aminado ang tanggapan ni Interior Secretary Binhor Abalos na limitado lamang ang kanilang kapangyarihan sa pagkastigo sa mga lokal na opisyal na nasasangkot sa mga illegal na aktibidad o gawain. Ayon sa ahensya, tanging ang ombudsman lamang ang may kapangyarihang magdesisyon sa nararapat na parusa para sa mga opisyal ng gobyerno. Sa panayam kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, sinabi niya na dapat may managot mula sa mga opisyal ng Tarlac at maging ang chiefs of police nito kung bakit nakalusot ang operasyon ng Pogo sa lugar. Suportado naman ito ng DILG at ipinuntong handa silang magsampa ng reklamo kung kinakailangan. Paano nakalusot ang Pogo sa Tarlac? Ay na, maraming Pogo sa buong Pilipinas. Umunta ka nga sa Cavite, sabi ko nga sa iyo, Island Cove, dating nagsuswimming kami dyan. Ngayon, tayo na, puros mga Chinese na yun nandiyan dyan. Naging Pogo Island na siya, hindi lang Pogo Hub. Pogo Island. Punta ka sa, dyan nga kay Inday Sara sa building ni Inday Sara. Dyan sa may Cybergate Plaza, dito sa Mandaluyong. Yung isang floor, Pogo yun. Sa baba lang ng floor ni Inday Sara. Si Inday Sara nasa 11th floor, nasa 10th floor yung mga Pogo worker. Tapos ngayon dito sa may paligid ng Cybergate, yung mga dati Accenture ang mga diyan makikita mo. Saan ka sa Accenture ka? Sa Cybergate. Ngayon hindi na. Pumunta ka diyan sa may dating Robinson's Forum, yung giniba na at ginagawa na ngayong condominium. Yung gilid noon, Yosihan yun Tingnan mo, pumunta ka ron para kang nasa China. Di ba? Yun Yun ang problema dun. Hindi lang po yan dyan sa Tarlac. Ang dami na po niyan buong Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, ano bang problema nyo? Ayaw nyo sa Pogo? Kaya nga sabi nga ni Mayore, simula ngayon, kasi legal naman po ang mga Pogo Legal naman na makakuha ka ng mga kasi syempre negosyo rin yan Papasok din yung kita ng Pogo na yan. Papasok din yan yung buwis na babayaran nila sa Pilipinas. Papasok yan sa lokal sa kanilang ira Tama? Ngayon, kung ayaw nyo na pala ng Pogo, magbaba na kayo ng memorandum na wala ng Pogo sa Pilipinas kasi bawal sa China yan Tapos pumayag tayo na nandito sa Pilipinas yan. Kaya nga binabawal sa China yan dahil itong mga Chekwa na itong makukulit tong mga to. Pag ito mga lasing, ito mga walang pera, mga makukulit yung mga yan. Sila magkikidnapan, sila maggugulpihan. Nakita mo ba sa mga dating mga pelikula ng mga Chinese, hindi ba? Yung grupo ng mga karatista sa kaliwa, grupo ng karatista sa kanan, grupo ng karatista sa taas at sa baba, magkakaaway yan. Nakikita yan sa may palengke. Lagi yan magtatagpo yung mga Chinese na yan sa palengke. Magtatagpo sila sa palengke tapos maghahamunan sila. Yung mga nakaputing pangkarate at saka yung mga naka-brown na pangkarate. Tapos magpapakitaan na sila ng mga teknik. Yung isa, ang teknik, unggoy. Yung kabila naman, ang teknik, tigre. Tapos magkakarate-karate na sila. Ganun na ang kultura nila. Kapag hindi nila kalahi, hindi nila kagrupo, kaorganisasyon, rambulan yan. Siyempre, pagdating yan dito sa Pilipinas, ganun din. Itong Pogo Hub na to, umuunlad yung Pogo Hub na to, itong Pogo Hub na to, magagalit yung mga tao dito, doon sa Pogo Hub na yun. Sila na magkakarate. Sabi ni Dan, malaki ang naitutulong ng Pogo sa mga Pilipino. Totoo naman yan. Actually, yan din ang sinasabi naman ni PRD, lalo na nung pandemic, binuhay tayo nitong Pogo na to. Kung walang kita ang gobyerno sa Pogo at kung hindi pumayag ang gobyerno sa Pogo, nagutom tayo lahat. Walang pinamigay si PRD ng mga ayuda. Wala sana mga libreng vaccine mula first dose hanggang 100 dose.
'Di ba? Pero totoo naman 'yan, Dance Republic, 'di ba? Nagda-drive ka ba sa mga Pogo sa mga Pogo na mga empleyado? Dinadala mo sila doon sa site tapos inuuwi mo sila sa mga bahay nila. Ang lalakas manigarilyo, no? Mga amoy ashtray. Boss Dada, may pagkor pa dun sa loob ng compound ng Pogo. Hindi nga, kasi nga ang Pogo naman, ipinangangasiwaan ng pagkor yan. O lahat ng pasugalan sa buong Pilipinas, pinapangasiwaan ng Pogo yan. Kaya legal na nga ang mga pasugalan. Legal ang casino, legal ang legal din ang Pogo. Pero may mga illegal na Pogo hub, yun yung mga nangi-scam. Di ko alam kung sinong ini-scam nila, kung kapwa naman nila Chinese o mga Pilipino. Kung halimbawa, ang ini-scam nila, kapwa nila Chinese doon sa China, bakit? Ano ba tayo? Hindi naman tayo apektado. Bal! Di ba ganyan, Bal, yung sa mga pelikula ng China, yung mga luma, di ba? O siya magkikita si Master Wong Pei Hong at saka si Master Butin. Magkikita silang ganun, dalawang master yun. Tapos magkakarate sila. Chush, 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 ha, chush, chush. Di ba magkaganon sila, magkakarate sila. Oo, yung ang bagal-bagal ng mga suntok. Tapos naiilagan lahat. Chush, chush, chush. Di ba? Tapos pag nakainom na ng alak si Jackie Chan, pag nakainom na ng alak, tumitibay na yung katawan. Gumagaling na siya. Di ba? Kasi tatay ko hanggang ngayon nanonood pa rin yan. Kaya nga tayo nung bata tayo, pag sumusuntok tayo may tunog Chush, chush, ganun. Dahil natutunan natin sa mga Chinese, yung makukulit talaga mga yan. Kung ayaw talaga natin ng Pogo, di isara na natin yan Pogo, lahat ng Pogo sa Pilipinas, tapos ang problema natin. Laban sa mga opisyal ng Tarlac. Walang kapangyarihan ang DILG na mag-preventive suspension. Wala kami kapangyarihang mag-dismiss ng tao. Wala kaming kapangyarihang magsuspindi ng tao maski mag-reprimand. Kasi people are expecting. Kaya nga ang ginawa namin dito, nag-task force na lang kami at nirekomenda namin ito. Ito yung 7-man team na yung findings namin ay binigay namin sa Office of the Ombudsman. It's up to them kung gusto nilang kunin o kung hindi. Wala nga kayong kapangyarihan na gawin yung mga yan. Wala sa mandato ninyo. Pero bakit pagka, 'di ba, katulad niyan si Congressman Arnie Tevez, 'di ba? Hindi nyo rin naman mandato na anuhin to mga to. Hindi nyo rin naman mandato na para kayong mga korte hindi nyo naman mandato na sabihin na itong si Tevez ay kriminal, ay ganito, ay ganyan. Di mo rin naman trabaho yun pero ginagawa mo. Pero ang trabaho nyo talaga magrekomenda. Ayan nga, magsampa ng mga kaso sa ombudsman kapag itong mayor na ito ay hindi sumusunod sa mga alituntunin. Tama? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Abalos-Los, pumunta ka sa Siaton, tingnan mo yung mayor mo doon, pasok yan sa kapangyarihan mo, i-review mo si mayor mo doon na si Fritz Diaz, tingnan mo kung anong mga kahayupang ginagawa niya sa probinsya niya. Tapos irekomenda mo nasampahan ng kaso. Actually, meron na nga yung meron na nga yung ibinabang order dyan ng ombudsman hanggang ngayon. Siya pa din ang mayor, hindi ba? Walang Joe naman talaga. Sige, diretso.